Usap-usapan nga sa loob ng Apex ang nangyayari nga kay Don Pepe. Sinabi ni Joanne na maaaring makaligtas umano itong si Lolo Pepe sapagkat magaling umano na doktor itong si Doc Benitez. Ngunit wala silang kamalay-malay na panganib ang dulot ni Doc Benitez dito kay Lolo Pepe sapagkat alam niyang may nalalaman na sekreto itong matanda tungkol sa kanilang mag-amang Zoe at Carlos. Di maintindihan ni Luke ang mga naging konklusyon ng mga kaibigan niyang doktor sapagkat wala silang main suspect kundi ito pa rin si Zoe at itong si Moira. Maging itong si Joy ay nag-react at sinasabing kaibigan niya itong si Zoe, subalit sinasabi niya na posibleng ang kanyang kaibigan na si Zoe ang posibleng prime suspect. Oot kaibigan niya ito, subalit batid niyang may hindi sinasabi si Zoe sa mga tao. Luke lang ang tanging hindi nag-agree sa mga hinuha ng mga doktor na kasamahan niya. Sinabi niya rito na imposible ang sinasabi nila sapagkat lolo umano yun ni Zoe at hindi magagawa ni Zoe ang ganong bagay. Ganon niya kakilala itong si Zoe. Subalit dahil nga sa mga iilang nangyayari na alam ng mga ibang doktor ay hindi imposible ang mga hinala din ng kaniyang mga kaibigang doktor. Para pa nga silang nagbubutuhan kung sino talaga ang pinaka-prime suspect at majority ang nagsasabi na si Zoe at si Moira dahil na rin sa iilang insidente na rin na kinakasangkutan ng mag-ina at palagi nga umano silang tandem. Samantalang ito ngang si Luke, sinabi na lang niya ang kanyang boto ay dito kay Chang Susan. Natawa naman itong si Joanne at itong kasama niyang doktor kung paano naman na daw si Chang Susan na wala namang kaalam-alam yun. Maya pa nga ay dumating na nga itong si Doc Gray at dito nga'y pinaalam ang naging kalagayan nitong si Lolo Pepe at pinag-uusapan na nga ng magkapatid na si RJ at si Giselle na ililipat na nga sa ospital nila itong matanda para makaiwas na rin sa napakalaking gastusin since meron naman silang sariling ospital at natitiyak nito na mas mababantayan sapagkat lalagyan nga ni Giselle ng 24 hours na security guard na magbabantay rito dahil kung sino mang magtatangka sa buhay ng matanda ay hinding-hindi na makakapasok. At yun ang pinaka-best na idea na naisip ng magkapatid. Dapat nga, diretso na nga itong si Lolo Pepe sa kanilang ospital, hindi na dinaan doon sa ospital ng Estridge sapagkat kalaban ang kanyang nagiging napuntahan at hindi safe ang matanda doon. Lalo't nandoon nga si Doc Carlos, baka matuluyan na ngang matigok ang matanda. Sa kabilang banda, ito nga si Zoe at si Moira ay natataranta dahil nga sa ginakuhang fingerprint ng dalawa. Dito nga sinabi ni Moira na huwag siyang mag-alala sapagkat hindi naman malalaman ng lahat sa kaniyang mga fingerprint. Subalit ikinuwento ni Zoe nang wala na ngayong mga pulis na silang dalawa lamang na hindi po pwedeng malaman nila ang fingerprint nitong si Zoe sapagkat siya mismo ang naghatid doon sa matanda nung naturang medical kit at nakakasiguro siyang babakat ang kanyang mga kamay roon. Kaya naman kinabahan nga itong si Moira kung bakit hindi niya sinabi agad na siya pala ang nagdala nito. Ngunit wala lang silang magagawa sapagkat nakuha na nga ang mga fingerprint nitong si Zoe at hindi naman pwede na hindi siya papayag na kuhanan siya nito dahil lalong magdududa ang mga kapulisan. Bilang banda, nung pauwi na nga itong si Zoe, dito nga ay sinusundan-sundan siya ng kanyang konsensya at maging sa kanyang pagmamaneho ay nakikita niya ang mukha ng matanda. Hindi ka na nga siyang madisgrasya dahil merong tumawid at ikinagulat niya dahil ito nga si Lolo Pepe kung paano ito naroroon. Palibhasa, sinusundan-sundan siya ng konsensya sa kanyang mga pinagagawa dito sa matanda at hindi na siya mapapakali. Ito na nga kaya ang dahilan para tuluyan na ngang magsalita itong si Zoe at ilantad na ang katotohanan na siya ang may kasalanan kung bakit nahulog sa bangin ang kanyang lolo.